Let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, marami pong salamat Panginoong Diyos sa gabing ito na muli, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon para makapakinig po ng iyong mga banal na salita. We ask for your cleansing, Panginoong Diyos, so that your Holy Spirit will work sa amin pong kalagitnaan. Help us to understand and receive kung ano po yung na-prepare mo, Panginoong Diyos. Marami pong salamat, O God. We rebuke any works of the enemy and we claim, O God, for the victory. Tago mo lamang po ako sa iyong likuran and let your voice alone, O God, ang siya po naming marinig. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. At praise the Lord for our living God, and even thank you for our dear bishops sa pribilehiyo po na ibinigay sa akin para makapag-share po ng salita ng Diyos. At tonight atin pong pag-usapan ang the works of the Holy Spirit. Yan. Okay? Pag-usapang banal na spirito po kasi, ang sarap lang niyang pag-usapan kasi para feeling na nakaka-recharge, nakaka-relief. Yun, para ka nare-refill. Bakit? Kasi in the book of John, chapter 14, kung saan dito po pinapahayag ng Panginoong Hesus sa mga disipulo po niya na siya po ay aalis to prepare a place, no? And babalik po siya para kuhain yung mga righteous, no, na nananampalataya at dalhin kung saan siyang lugar pupunta. And then sabi po dun sa verse 16, John chapter 14 verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, no? So kaya po pala, every time na pag-uusapan po natin ang banal na spirito, andoon po yung relief na feeling kasi, di ba, pagka tayo iniiwan ng mga importanteng tao o aalis lang. For example, yung importanteng tao sa buhay natin, ng mga bata po tayo, di ba pag umaalis yung magulang natin para magtrabaho, yung nanay po natin, di ba bilang bata, sobra kang malungkot at talagang iyak na malala yung nagagawa natin bilang bata, di ba? Pero ang nakakapagpa-relieve sa atin, pag pinangakuan tayo ng, for example, ng mother po natin na huwag ka nang umiyak, huwag kang mag-alala, andyan naman ang tatay mo, kasama mo, di ba? No, so nare-relieve tayo, okay na po tayo. So kaya po pala, kapag napag-uusapan ang tungkol sa banal na spirito, ganun yung feeling kasi ang Panginoong Diyos, nung umalis po siya, di ba? Ito po yung pangako niya. Na wag po tayong mag-alala kasi meron naman po siyang padadala, which is the Holy Spirit, no? Na even ngayon, hindi pa po natin kasama ang Panginoong Hesus physically, di ba? Pero with the presence of the Holy Spirit, parang andyan lang po siya. And di ba? So sabi dito, palaging nasa atin, no? Yung makakasama po natin kahit saan man po tayo magpunta. Amen po. So we need to study the works nung bagay na in-entrust po sa atin o yung binilin. Di ba kapag may importanteng tao na alis, kung ano po yung binili niya, papahalagahan natin kung mahalaga po sa atin yung umaalis, no? So we need to understand kung ano yung works para alam po natin ingatan, alam po natin pahalagahan. Okay? Kasi sabi naman po dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. No? Praise the Lord. Ito po pala yung nais ng Panginoon sa atin as we start, no, as we surrender our life, no, at para lumapit o sumunod na po sa Panginoon. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, yung maging malinis po tayo, masanctify po tayo, hindi lang po body but whole package, 'di ba? Spirit, soul, and body. At ang banal na spirito po, malaki po ang papel niyan, no? Para magawa po at magawa po natin ito. Okay? So para pong, sabi ko nga, pagka na-meditate ko po ito, ang Holy Spirit, para po siyang nako-consider ko as sabon, di ba? Sabon sa atin pong pagligo, di ba? Lahat naman po tayo naliligo at lahat naman po tayo gumagamit po tayo ng sabon, di ba po? No?
Yan, so ngumiti kayo kung gumagamit kayo ng sabon. Yan, para lahat kayo nakangiti habang nakikinig, okay? So, yung sabon, 'di ba? Kapag ka tayo maliligo, no, hindi ka naman po pag gusto nating linisin yung physical body natin, hindi lang naman po tayo tatapat sa shower, sa tubig, and then tatayo lang and wala ka pong gagawin, 'di ba? So, for us na maging malinis po tayo, marami po tayong kailangan gawin, di ba? Tatapat tayo sa ating sa tubig, no? Tapos tatanggalin po natin yung garments natin kasi kung suot-suot, may suot pa rin tayo, hindi tayo magiging malinis. And then, kailangan nating kuskus, di ba? Para maging malinis tayo. And then, kahit ano naman pong gawin mong kuskus, kung wala ka naman pong sabon, di mabaho ka pa rin. Maring nawala lang yung stain, pero mabaho pa rin, di ba po? No? So, ganon din po, spiritually. If you want to be cleansed, yan, we need to go to church. Kailangan meron po tayong pinupuntahan, meron po tayong pinapamily na pinagdadaluhan. And as we go to the church po, sabi nga, di ba, tatanggalin po natin yung garments natin. So spiritually, tatanggalin po natin yung mga spirit of unforgiveness, spirit of doubt, no? Fear. Tatanggalin po natin yung mga bagay na yan na hindi po nakakatulong, no? And then after po niyan, syempre the water, no? We keep on hearing and hearing the word of the Lord. And sabi diyan, kailangan po ng soap, di ba? Ng banal na spirito. Kasi kahit naman tayo nakinig, pero kung walang banal na spirito po, natutulong sa atin, mahirap po natin ito mapagtagumpayan, no? So, ito po yung target natin. That's why we need to understand kung ano po yung trabaho na pinangako ng Panginoon na kasama natin ngayon, even hindi po natin siya nakikita physically. Okay? So, number 1 po dyan, Holy Spirit can transform our life. Okay, so in Galatians chapter 5, verse 16, sabi po dito, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of flesh. No? So, mamuhay daw po tayo ng according o sa leading po ng banal na spirito, so that we will not gratify the desires of flesh, yung hindi po natin pagbigyan yung gusto ng flesh na ito, ba? Kasi itong flesh na ito, ano man yung mga hinihingi po nito, talagang pagbibigyan mo ng pagbibigyan itong flesh mo, nakakapagpalayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi sabi diyan in verse 17, for the flesh desires what is contrary to the spirit. Yun. And the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Yun, praise the Lord. Kaya malaki po yung tulong. Kailangan natin yung tulong ng banal na spirito na patuloy po na magdadrive sa buhay natin. Diba? Kasi sabi nga dyan, iba yung gusto ng flesh at yung spirit. Lagi silang magkakontra ba? No? Kung gusto ng flesh natin, syempre magbasa. Gusto ng flesh po natin, mag-scroll, di ba? Pagdating sa mga social media, yan po yung number 1 na ginagamit ng kaaway para mawala tayo malayo tayo sa Panginoon, di ba? Gusto ng flesh, ganado tayo mag-scroll, yan, mag-social media. Pero ang gusto po ng Spirit, to read the Bible, no? Gusto po ng Spirit is to fast, yan, no? And gusto po ng flesh po natin is to puro feasting, ayun, no? So, yan, kaya po magkakontra. But, if we are led by the Spirit, kaya yan. Kasi hindi ikaw yung gagalaw, hindi ikaw yung gagawa, di ba? But, ang banal na spirito po ang gagalaw sa buhay natin, no? Yan, so, sabi dito sa verse 19 pa, tuloy natin, the acts of flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, faction, and envy.
drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Mga kapatid, marami po itong acts of flesh, no? And kung iisa-isahin po natin, mahaba to. But tignan po natin, no? Sabi po dito, I warn you, as I did before, that those who live like this, isa man lang po dito, di ba, na makomit natin. Sabi dito, will not inherit the kingdom of God, no? At itong flesh na to is ito, no? Madali para sa flesh na to nagawin itong mga ito kasi acts of flesh, di ba? But if we are led by the Spirit nga po, kaya po yan, di ba? Matatabunan po ang lahat ng yan, no? In verse 22, sabi pa dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness and self-control. Against such things, there is no law. No? 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. Yan. So as we surrender our life to follow Jesus, na-crucified na po natin yung kagustuhan po, yung desires po nitong flesh na to, no? And sabi pa dyan, verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. No? So take note the word keep. Once na naramdaman na po natin ang paggalaw ng Panginoon sa ating buhay, di ba? Keep, no? Keep in step with the Spirit. Manatili po tayo, no, sa presensya ng Panginoon. Manatili po tayo. Hindi ibig sabihin na piling mo may nagawa ka na, kalugod sa Panginoon, i-stop ka na. Tama na, naging unfair na ako nung last year, so kalmado na ako ngayon, no? So hindi, but sabi dito, keep, no, in step with the Spirit. Okay? So yun po, nabasa natin yung acts of flesh, sobrang marami yan at mahirap, no? But sabi nga dito ng ating bishop, no, changing your life is like putting yourself on the cross. Yan, mahirap po ito sa simpleng galaw lang ng mata natin. Mabilis po at madali magkasala, no? Pero with the help of the Lord, kaya yan. Kasi sabi diyan dito, changing your life is like putting yourself on the cross, no? Hindi mo naman po kayang ipako yung sarili mo mag-isa, di ba? Yun. Pag inisip mo, imagine mo, ipako mo yung sarili mo, papako mo una yung paa mo, tapos yung kaliwang kamay. Pero walang magpako sa kanan, di ba? No? O yung kanan naman ang pagpako mo, unahin mo yung kaliwa naman ibang pako mo, unahin mo yung kanan, tapos yung paa, walang magpapako dito sa kaliwa, no? So we need God, no? Para po mabago po tayo, mga kapatid, no? So the Holy Spirit, yan, can transform our life. Hindi po natin pwedeng masabi yung minsan naririnig natin, 'di ba, madalas na ayusin ko muna yung sarili ko bago ako pumasok sa simbahan, 'di ba? But sa wrong yung idea. Kailangan po na pumasok po tayo para po tayo mabago. Kasi mahirap po natin baguhin yung sarili natin. Amen? And number 2, so the works of the Holy Spirit. Number 2, the Holy Spirit convict us of sin. In John chapter 16, verse 7 to 10, sabi po dito, but very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Verse 8, when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned, no? So praise the Lord po. Kaya po tayo, kapag sa atin na po ang banal na Espiritu, di ba? If we have the Holy Spirit in us, we will never comfortable po na whenever na
nagkakaroon po tayo ng kasalanan. Yun, hindi po nagiging komportable. Parang alam mo yung pag nakakomit ka ng kasalanan, alam mo na may something, di ba? Hindi na sa'yo parang wala lang. Kasi nung hindi pa po tayo nananampalataya, di ba? Wala pa ang banal na spirito na gumagalaw po sa ating buhay. Normal lang sa atin. Yan, di ba? Adultery, normal lang. Wala naman akong kinasagasaan. Hiwalay naman sila. Kaya okay lang, no? But then, once na na-receive na po natin ang banal na spirito, kapatid, hindi naman po ibig sabihin wala kang sinasagasaan, okay lang, no? We need to understand na dapat namumuhay tayo sa kagustuhan, yan, sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya dapat dito yung focus natin, no? So the Holy Spirit yung ang nagko-convict even sa pagka po nag-evangelize po, di ba? At evangelism, yan. Kapag ka po nag-evangelize po tayo, ang banal na spirito po ang nagko-convict dun sa tao para makakilala po siya. Amen? Of course, we will do our part para magsalita, mag-usher, pero ang banal na spirito po ang gagalaw at magkukonvict sa puso nung kausap natin para maakay po natin siya. Amen? So, glory to God. Number 3 naman po, the works of the Holy Spirit. Sabi dito, the Holy Spirit guide us to the truth. In John chapter 14, verse 25, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you. So yun po, ang trabaho ng banal na spirito will teach us. Alin yung ituturo? All things. Lahat po, di ba? Lahat po ng bagay ituturo po ng banal na spirito and will remind you of everything I have said to you. No? Kaya ngayon po, nananampalataya na tayo at taglay natin ang banal na spirito ng Panginoon. Kapag nagbabasa na po tayo ng Bible, di ba may naiintindihan po tayo? Pag nakikinig po tayo ng mensahe, hindi na po tayo patulog-tulog. But ando na yung eagerness mo talaga to listen. Kasi hindi naman ikaw nakikinig dun sa nagsasalita lang. Kasi kung sino man yun na favorite mong nasa nakatayo. But nakikinig ka just because nagsasalita ang Panginoon. Di ba? Another way para po makausap ang Panginoon sa atin. No? At ayun, sabi niya, to teach and to remind. Kasi ang tao may sakit po na limot. Yan, di ba? Kaya kung ang banal na spirito, isa sa mga trabaho niya is to remind us, di tayo mga mananampalataya, wala na po tayong dahilan para sabihin nakalimutan ko po, di ba? Kasi ang banal na spirito ang nandyan para palagi pong magpaalala sa atin. Same in John chapter 16 verse 12. Sabi po dito, I have much more to say to you, more than you can now bear. In verse 13, but when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears and He will tell you what is yet to come. Praise the Lord, di ba? Ang gagabay, no? Yung teacher natin, ang gagabay po sa atin in all the truth, no? So the word all, wala ka na pong dyan, wala ka nang ligtas dyan, as in lahat po ituturo po sa atin ng banal na spirito, no? Will guide us, will direct us, no? Kaya kung ano man po yung mga pinapa-assignment sa atin ng Panginoon, no? Di ba iba po yung mga ministry natin? Ayan, wag po tayong matakot. Kasama po natin ang Panginoon, di ba? Kaya every time kapag naaalala ko kapag ako talagang nanginginig para mag-share ng salita ng Diyos, ang laging sinasabi lang sa akin ng ating pastor, bakit? Ikaw ba ang magsasalita? Ikaw ba ang mag-share? Ay, o nga pala, the Holy Spirit. Amen po, Pastor. No? So, the Holy Spirit ang siyang kasama natin sa lahat po ng paggawa po natin ng mga ipapagawa ng Diyos. Kaya do not be afraid, di ba? Kasama natin ng Diyos, no? So, in number 4, the Holy Spirit empower us to proclaim Christ. In Acts chapter 4, verse 31, sabi po dito, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly, no? So praise the Lord. With the help of the Holy Spirit, nagkakaroon po tayo ng boldness to share the word of the Lord. Kaya yung mga mahiyain, nagiging hindi
hindi na mahiyain. Yan, kasi with the help, no, ng banal na spirito, nagkakaroon po tayo ng boldness to share. Kahit na hindi mo ganun, kaya sabi diba ng ating mga bishop, kahit isang verse lang yung alam mo, diba? Kaya yang gamitin ng Panginoon para ma-share mo yung gospel niya, para ma-share mo po si Jesus sa makakausap mo, no? Another thing, sabi dito in Acts chapter 2, verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. In verse 18, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Yan, praise the Lord, no? Lahat po, sabi dito, ipo-pour out ng Panginoon ang kanyang spirit sa lahat. Kaya wala pong discrimination, di ba? Lahat, bata, matanda, babae, lalaki, no? May asawa, wala. Yun, no? Sa lahat po, lahat, no? Kayang gamitin po ng Panginoon para to proclaim His word, no? His gospel, okay? So sabi pa dito, even on my servants, di ba? Both men and women. Kaya po sa ating pamilya, allowed po na mag-share ng salita ng Panginoon ang babae. Kasi sabi po dito, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, no? So, ang gusto lang ng Panginoon po is yung willing heart. Yan. Lahat tayo, no? Kahit sino pwedeng magamit, kahit bata nga po sa ngayon, di ba? Nagagamit na, no? Ang kailangan lang ang gusto lang ng Panginoon ay yung willing na puso po natin, okay? And ang God ang tutulong sa atin para maging able natin gawin yung mga bagay na hindi po natin kaya. Okay, so number 5, the Holy Spirit give us spiritual gift. Yan. In 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6, sabi po dito, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Verse 5, there are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, in everyone, it is the same God at work. Hallelujah, no? So the Holy Spirit gives us a spiritual gift, no? Pumupunta tayo, di ba? Hindi man po natin alam sa simula yung mga gagawin natin, but ang banal na Espiritu po ang magtutulong po sa atin para maging able nga po natin yung bagay, no, na pinapagawa po sa atin, no? Ang gusto lang ng Diyos is yun nga po, yung willing heart po natin. Amen? So, ganun po nagmimilagro ang Panginoon. Kaya marami tayong naririnig dito, di ba? Na maraming mga testimony, di ba? Sa kahit yung, yung nagkakaroon ng phobia, pag nagsasalita sa unahan, di ba? Yung grabe magkanginig dito kapag nandito na, no? Pero, ayan, sa patuloy, di ba? Na paggamit ng Panginoon, no, nawawala ang lahat ng yun. Okay? Bakit? Dahil andyan ang banal na Espiritu, di ba? Para punan ang lahat po ng pagkukulang po natin. Amen? So, yun. Number 6 po, the Holy Spirit empowers us to worship Him. Ephesians chapter 5, verse 18 to 19, sabi dito, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. And verse 19 is speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. No? So praise the Lord. No? Ang banal na Espiritu din po ang tutulong po sa atin, di ba? Para maibigay natin yung worship na nais ng Panginoon. Kasi hindi naman po tayo magsisilbi, magpupuri sa Panginoon sa pakaparaanan po natin, di ba? But sa tulong pa din po ng banal na Spirit, no? Kaya mapifeel po natin yung presence ng Lord, no? Na sa lahat, no? Basta tama yung puso natin, bumababa po ang banal na Espiritu. 'Di ba? Na-experience po natin 'yan, no? Hindi natin
hindi na natin kailangan hantayin yung sana mag-anniversary na, sana laging anniversary, but even in regular Sunday service, Bible study, prayer meeting, or even in our personal devotion, bumababa po ang banal na Espiritu para yakapin po tayo at tulungan po tayo na magpuri sa Panginoon, di ba? In spirit and in truth. Amen. So number 7, the last, sabi po dito, the works of the Holy Spirit is, sabi dyan, the Holy Spirit lead us. Okay? In Acts chapter 16, yan, verse 6 to 10, ito yung story kung saan, sabi dito, Paul's vision of the man of Macedonia. In verse 6, sabi dyan, basahin natin hanggang verse 10. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. In verse 7, when they came to border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. In verse 8, so they passed by Mysia and went down to Troas. Verse 9, during the night, Paul had a vision of man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. In verse 10, after Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Praise the Lord, no? So ito po si Paul and his companion, no? Nagta-travel po sila, and we can see here, sabi nga dito, ang banal na Espiritu po ang maglilid sa atin sa lahat po ng gusto o sa direction ng Panginoon na gusto po natin. Okay? So in this story, mapapansin natin na ayun nga po, even in pag may gagawin po tayo, even ang purpose po natin is for the kingdom, but if it is not led, okay, by the Spirit, hindi pa rin to ipagkakaloob, iaadya po ng Panginoon. Kaya kailangan po natin maging sensitive enough kung ano po yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Okay? So yun po, ang the works of the Holy Spirit, 7 man po yung nabanggit po dito, but it is some lang po, no? Meron pa po. So, ayan, glory to God. Yan po, naway nakita po natin yung trabaho at upang sa ganun alam po natin pangalagaan ang banal na Espiritu, 'di ba? So the Holy Spirit can transform our life, can convict us, no? Para alam po natin kung ano yung mga mali sa mata ng Panginoon, no? Will guide us sa katotohanan, magtuturo po sa atin sa katotohanan, will empower us to proclaim Christ para hindi na po tayo nahihiya, 'di ba? Na ipakilala ang Panginoon sa mundo. Okay? And ano pa, sabi dito, magbibigay ng spiritual gifts po sa atin for us to do our part. And empowers us to worship Him and maglilid po sa atin kung saan man po tayo gustong i-direct ng Panginoon. Amen? Praise the Lord, no? So even in this, ito pong gathering natin, ito pong yan, the Holy Spirit, di ba, magkaiba nga po sabi yung church sa organization, di ba? Ang samahang ito ay tinatawag na church, no? Because of the presence of the Holy Spirit. Andiyan ang presensya ng banal na Espiritu because the people are worshiping, praying, 'di ba? Fasting, okay? So but the group, no, ang isang group, kung wala naman po ang banal na Espiritu diyan sa kanila pong kalagitnaan, matatawag lamang po na organization, no? So even in this, ito po ating ito pagkakataon na makapakinig po ng salita ng Panginoon kahit po mga nasa online lang po tayo, 'di ba? Kung ito wala pong banal na Espiritu na papagitna po sa atin, wala po itong pinagkaiba, kapatid, sa mga ini-scroll po nating mga video, but with the presence of the Holy Spirit, kapatid, it becomes our worship to God. Amen? As long as you are there po para right yung heart mo na makinig po ng salita ng Panginoon, then I do believe na meron po tayong nasalo. Amen po? So, glory to God. Sabi nga po dito, mananatili po tayo, kaya po nating panatilihin na konektado tayo sa isang simbahan sa pamamagitan po ng ating attendance. Yan, pagka every Sunday, no, yung wala kang absent sa Sunday service, wala kang absent sa
sa Bible study, sa prayer meeting, di ba? Andun pa rin yung konektado ka pa rin sa simbahan na yon. But, sabi dito, but what makes us connected to God is through Holy Spirit. Yan. Kaya kapatid, let's check yung ating banal na spirito na naway nandyan pa rin po yan. Alam nyo naman po, no? Alam naman po natin, di ba? Tayong lahat po is habang nakatapak pa ang ating mga paa dito sa lupa, andun lang yung madaling magkasala, no? But every time po, sabi nga dito, every time po na nagkakasala tayo, minsan nakakondemn po natin yung sarili natin, no? But wag po natin pong gawin yan, no? Let's just do our part kahit po hanggat may oras, hanggat po may pagkakataon, no? Gawin po natin na magsilbi po sa Panginoon, no? And nagkakasalaman po tayo, pero tuloy lang, di ba? As forgiveness and be willing to na makorek. Yun. And sabi pa nga po dito sa Psalms chapter 51 verse 11 to 12, naway ito po ang palagi po nating panalangin. Kasi everyday na gigising tayo, sa umaga, mananalangin po tayo, naway wag lang puro blessing, protection, covering, but we need to pray every day the guidance, no? Yung feeling ng Holy Spirit na gagabay sa atin sa buong maghapon, no? So sabi dito in Psalms chapter 51 verse 11 to 12, sabi diyan, do not cast me from your presence and take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ayan, no? So palagi po nating hilingin yung puspos, yung guidance po ng banal na spirito. Huwag po natin siyang maagaanin. Ayan, no? Kasi malaki po yung trabaho niya para po tayo para po ma-direct po tayo sa kagustuhan that every gagawin natin ng pagsisilbi, no? Lahat ng bagay na gagawin natin, maliit hanggang sa malaki, is maging pleasing aroma po yan sa Panginoon, no? Because andyan po yung leading po ng banal na spirito, no? And whenever naman po na nangangausap sa atin ang Panginoong Diyos, be listen, no? Makinig naman po tayo, di ba? Sabi nga dun sa Ephesians chapter 5 verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ayan, no? So do not be foolish and let's understand what the Lord's will is. Wag na po nating kontrahin, wag na po tayong maghanap ng iba pang verse para matabunan yung tingin mong sinasabi po sa atin ng Panginoon. But makinig lamang po tayo and trust po natin, ibigay natin yung buong trust po natin sa Panginoong Diyos na buhay, no? So glory to God. Ito po ang salita ng Panginoon. And I hope that lahat po tayo ay na-bless. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa pagtuturo po sa amin sa gabing ito. Salamat po sa iyong salita. Naway ikaw po ang patuloy na magsil nito sa aming mga puso and continue to talk to us for us na maintindihan pa po namin mas malalim ito pong topic mo. We thank you for the guidance, Lord, the presence of the Holy Spirit, Panginoon. And we ask for forgiveness, O God, even sa mga time na nagkakamali po kami, Panginoong Diyos, napapahiya po namin ang iyong pangalan. Sorry po sa mga time, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pagkukulang po namin at sa mga reason kung bakit po nawawala ang iyong banal na spirito. But we ask, O God, that you continue to fill us, O God, with your Holy Spirit to guide us, Panginoon, so that we will worship you, Panginoon. We will obey you, O God. We will worship you in spirit and in truth. We thank you, we praise you, and all glory to you, O God, in Jesus' name. Amen and amen.